Asek Albert Domingo, good morning. Asa, good morning. Ba, biro nyo yun. Ha? I-claim nyo na yun. Yun. I-claim yun na raw, Asek. Good morning. Good morning. Pagdating ng panahon. Oo. Magandang umaga, Double Weng. Good Good morning. morning sa inyong lahat. Ano po ang update ngayon ng DOH? Kasi yung huli naming bilang so far ay 112. Meron pa po ba nadagdag, Asek? Ayaw namin ng ganitong klase ng tali, kaya lang hindi Nagbibilang tayo. maiiwasan. Oo. Opo. Sa kasalukuyan po, nag-update pa kasi tayo. Lumalabas po yung pinakahuling numero mga bandang alas 9 onward. So, sa ngayon po, pero ano po to, itong 112 na kaso na ito ay naitala natin mula December 21 hanggang alas 4 ng madaling araw kahapon po, December 28. So, yan po yung latest natin sa ngayon. Ang medyo mabuting balita po is 26% po ito na mas mababa kumpara sa parehong period nung nakaraang taon. Ibig sabihin, nung December 28, 2024, kung di ako nagkakamali, 152 yung naitala. Pero double weng, ano kami medyo conservative kami kasi alam namin na habang parating ang 31, mas mababa siya. And then biglang pumapanik sa habang lumalapit na dun sa mismong bisperas. Ang top causes pa rin natin na paputok yung mga kilala, 5-star, tapos yung boga, wheaties, piccolo, plapla, whistle bomb. At marami ho sa mga apektado, 55 ay mga batang lalaki, 5 to 14 years old. Bakit, Asek, saan mai-attribute na kaya ng DOH yung pagbaba ng 26% kumpara doon sa same period last year nitong bilang po na naputukan? Mukhang concerted effort dahil una nakaka-monitor ho tayo. Babatiin ko ang Quezon City, 'di ba, ang mga Q-citizens kasi nakabasa ko lang sa mga periodiko na mukhang mahigpit sila. And kung di ako nagkakamali, pati ang Muntinlupa. Bakit ko binabati ang Quezon City sa Muntinlupa? Kasi meron silang mga ordinansa or may mga local regulation na bawal magpaputok kahit sa mismong private property. Double weng kasi usually yung mga dahilan na sasabihin ng iba nakatayo naman ako sa loob ng ng lote ko, hindi ako pwedeng pagbawalan. Abay, ang sabi ng Quezon City at saka ng Muntinlupa at sana mas marami pang LGU, hindi po sa designated fireworks areas lang kung saan may mga professional. Ito yung konsepto ng community fireworks, double weng. So sana ganyan pa rin. Ito lang, yung nabanggit yung 26%, yan siguro pwede nating pakonsuelo dun sa mga tinamaan na, no? Sasabihin natin, di bale, 26% mas mababa ngayon, di ba? Pero dagdag ka sa tali. Dagdag ka sa tali, di ba? Pero malungkot pa rin yun. Ano ba nakikita nyo? Ano pa ba ang pwedeng paraan para ma-discourage natin ang lahat na talagang gumamit na lamang ng ibang alternatibo? Gaya ng panawagan rin ng DILG, kahapon nag-post sila sa kanilang Facebook, pampaingay, makilahok na lamang sa mga manood na lamang ba? At hindi na ho gumamit pa. Kahit nasabihin nyo walang fireworks display area sa kanilang lugar dahil hindi naman lahat ng LGU o barangay naglalagay ng ganyan. Asek. Opo, so pareho kami ng sinasabi ng DILG. Ang isa sa mga pinapanukala ni Secretary Arbosa, ng ating Health Secretary, ito po parang kumbaga alok sa ating mga mamabatas kung meron hong willing mag-sponsor na talagang batas na may accountability, may penalty ang magulang dahil nakikita ho natin sa datos ng mga nasusugatan 5 to 14 years old na lalaki. So mga minor de edad ho ito, sabi nga natin na sa ating sistema, sa ating gobyerno, actually ang parental supervision, yun talaga yung pinakakailangan dito kasi mga minor de edad ho niya. Ang kataka kami, nasan kaya yung mga magulang na siyang dapat nagbabantay kung ang baril at ang bomba ay hindi pinapahawak sa bata. Mas lalo ng itong pulbura at narinig ko yung lead-in ninyo na yung nakakalungkot na nag-ipon ng pulbura mula sa iba-ibang siguro yung mga napaputok na tapos may natira, talagang parang gumawa ka na ng maliit na bomba. So dapat ang magulang matodo bantay sa ganitong panahon. Siguro yung sa himig ninyo, Asek, pabor kayo doon sa itinutulak ngayon na dapat ang managot kung halimbawa nasaktan o nasawi ang isang bata doon sa kanilang paglalaro ng paputok, ay dapat ang managot talaga ay ang magulang. Opo, yan po ang sinasabi po natin sa pananaw ng DOH. Of course, kailangan huto ng legislation. Pero
ang sinasabi nga namin, Miss Weng, yung datos hindi maiwasan Kasi pag tinanggal mo yung 5 to 14 years old, yung 55 na yun, may hinala ako sa math, isipin nyo, 112 minus 55, babagsak talaga yung bilang pa At mas madali na sigurong sabihin na nating mahuli yung mga adults, yung mga hindi na sila minor de edad. Dahil yun, pwede na talagang kasuhan yun. Pero ang mga bata kasi, sino ang accountable? Pero Asek, ito lang, doon sa datos na binigay po ninyo, kasama ang boga. Tama po, di ba, Asek? Opo. Pero ang sabi ng mga nasa asosasyon ng nagbebenta at gumagawa ng paputok, dapat daw hindi sinasama sa datos ng mga biktima o insidente ng paputok yung boga kasi hindi na siya literal na paputok. Wala siya kasing pulbura, sabi nila. Pero kasi kung dadaanin kasi natin sa technical kung may pulbura o wala, parang sinabi na natin na okay lang, hindi naman to nakakasakit sa katawan. Sumasabog pa rin ho siya no? So maybe baka tama sila sa punto na wala tong pulbura, pero wag nating kalimutan na meron pa rin hutong sabihin na nating combustible. Hindi ko ma-translate sa Tagalog. Ano ba Tagalog ng combustible? Pumuputok, sumasabog. Merong sumasabog at pumuputok. Exactly. So kung ang salita ay paputok, hindi lang pulbura ang kasama sa putok, ngunit kahit anong bagay na sumasabog na nagiging sanhi ng pinsala sa katawan. Pero ang Department of Health ba, ang posisyon niya, pwede na ang total ban sa paputok? Lahat ng klase, Asek? Matagal na ho namin pinapanukala yan. Actually, ang proof natin na tumatalab po yan ay nung panahon ng pandemya. Kung saan, sabi nga nila, nagkaroon ng natural experiment. Walang may gusto ng pandemya, pero dahil nagpandemya nga ay nagkaroon ng mga lockdown at hindi makakilos at yung supply ng paputok ay nangyari. Ngunit nakikinig rin naman ng Department of Health. Alam natin ang mga sabihin na nating economic realities. Marami tayong mga kapuso, na lalo ni mga taga-Bulacan, na ang negosyo ay ganito. Kaya ang naging position, kung hindi man total ban, at least yung community fireworks sa talagang designated. Kasi kung gagawa man sila ng paputok, dapat binibenta sa mga professional, tapos manonood at makikinig na lamang po ang mga pamilyang Pilipino. Yun pwede sana. Kamakailan meron natin nagpanukala na ito naman may kinalaman sa road mga accidents. Pag ikaw ay kasama doon sa tinatawag na K-rider, tapos na ospital ka, hindi ka i-cover ng anumang zero billing, ganyan. Yan ba pwede rin i-considera pag kayo po inaputukan at tapos sasabihin, di bale, ko-cover naman yan ng PhilHealth, di ba? Yan ganyan, pag napatunayan kayo naging irresponsable, gumamit kayo ng illegal na paputok, tapos talagang hindi kayo nakinig di ba? Pwede bang hindi sila sakop ng anumang health benefits? So linawin na po natin ito, Sir Weng, no? Covered pa rin ho sila, pero ang isa sa mga pinag-aaralan is kung paano yung premium, ibig sabihin yung singil sa kanila kapag maghuhulog na sa health insurance. Tandaan po natin na ang health insurance, di ba, kumbaga bakas-bakasan, lahat tayo naghuhulog pantay-pantay. Pero sa totoo lang, sa ibang bansa, kapag halimbawa sa mga road crash injuries, kapag natikitan ka sa ibang bansa at ikaw ay hindi sumusunod sa batas, abay tumataas ang iyong bayad sa premium. So, in other words, covered ka pa rin ng health insurance, sasaklolohan ka pa rin, zero balance billing ka pa rin, pero pagdating ng singil sa insurance, medyo tataas po yung singil sa inyo dahil ang assumption ng pantay-pantay na singil ay lahat tayo sumusunod sa batas. Oo, nagre-responsable tayo para hindi nasasayang yung benefits, hindi ba, Asek? O hindi pwedeng ikaw irresponsible ka tapos you get the same premium and you pay the same premium at you get the same benefits pero irresponsible ka naman. Exactly. Ang iniiwasan kasi natin, Miss Weng, is yung tinatawag na moral hazard. Kumbaga, sa mabilisang paliwanag, yung bang iisipin ng isang tao na meron naman sasagot sa akin kaya okay lang, hayaan ko lang ano mangyari sa katawan ko. Yun ang iniiwasan natin. So para malinaw, covered pa rin ho sila at sasaklolohan sila at libre sila. Pero ang pinag-aaralan sa susunod ay baka yung magiging singil sa premium sa kanila basta sila ay established na lumabag sa batas at hindi ito trabaho ng doktor. Yes. Sabihin, baka makakasuhan sila. Doon natin titignan kung anong magiging epekto sa premium na kokolektahin mula sa kanila. Pero kailan may papatupad yung ganyang policy, Asek? Hindi ngayon. Sa mga susunod pa po na bagong taon. Opo.
Opo, pinag-aaralan pa po yan dahil alam po natin na I'm sure after this broadcast no, magkakaroon ng iba-ibang haka-haka po yan. At kasama po yan sa mga usapin na kailangan talagang pag-usapan bilang isang bansa. Yun bang premium na pinag-uusapan na hindi po yung coverage, yung premium ba ng isang hindi sumusunod sa mga patakarang pangkaligtasan din naman ay dapat taasan? Yan po ay isang tanong. Yan siguro makakatulong na para ho maging Baka. disiplinado tayo, Mag-iisip ka ma-discourage. Lalo na yung Oo. kamakailan merong nag-iwan ng paputok sa gitna ng daan. Oo. Nalala mo yung partner? Yung Hindi mo alam sumabog. sino yun, Ano di ba? yun, fountain Ay, line ano pero ba yan? sumabog, Yun, di di ba? ba? Oo. Tapos dumaan ka, hindi mo alam eh. Oo. Kung sasabog, Ikaw pa biktima. O Oo. sino man nanagot doon, di ba? Dapat malaman, di ba? Kung sino managot. Yung mga ganun ba, Asek? Opo, actually, naalala ko na ako'y lumalaki, ang isa sa mga payo ng aking magulang kapag umaga, pagkatapos ng 31. So, in other words, kapag umaga ng January 1, mag-iingat at huwag lalapit sa kahit anong nakikita mo dahil hindi mo sigurado dahil baka mamaya may tirang sinde or baka pagsinipa, etc. Tapos ang ginagawa, addition na rin to sa mga kapuso, no? Ang ginagawa po sa umaga, dapat dinidiligan ng tubig, binabasa para sigurado tayo. And yet, kahit basain mo siya, hindi pa rin dapat siya hinahawakan ng bata. Maging maingat po tayo sa paglilinis sa umaga pagkatapos ng bisperas ng bagong taon. Pero sabi ng Kasi sabi Fireworks nila, Association, huwag mong basain Oo. Tapos kasi pag oras na natuyo natuyo yan, yun, mas madali siyang sumabog, Asek. para may... Ay, ang ibig sabihin, napanood ko yan sa report, no, sa mga kapuso reporters. I think ang ibig sabihin nila is yung mga hindi pa nasisindihan. Ang sinasabi po natin is yung mga tira sa umaga. Aha. And kaya ko ang sinasabi is Pwede na magiging yun. maingat pa rin tayo, no? Kasi kung pwede nga kung pwede hayaan natin yung mga gumagamit ng mga mahahabang walis or yung iba nga talagang pinapaubayan nila sa mga hindi ko alam kung tanod yung gumagawa, merong or senro ba yun, basta yung mga environmental officers ng mga barangay, sila yung mga naglilinis para sigurado. Oo nga, di ba? Yan ang mga perwisyong dala niyan after New Year, basura, polusyon, di ba? Oo. Tapos yung peligro pa, yung mga Yes. magwawalis niyan, minsan yung mga matatanda nating lolo't lola pa, Totoo ka nawawalis. dyan. Pero yung Bureau of Fire, may pinakita nga tayong video, ayan, Yan, nilulublog din nila sa tubig Ang Ah, problema siguro, pag natuyo na, tapos naarawan, hindi ba? Mas maganda siguro na linawin natin sa Bureau of Fire para mas maganda, Yes, sa Bureau of Fire. marunong ang tao kung papaano ang pag-discard o pagtapon ng mga natirang paputok pagkatapos ng bagong taon. Hindi yan dapat iniimbak sa mga sulok-sulok ng bahay, lalo na kung hindi mainit Wag yung po. temperature ng kwarto po ninyo. Delikado po yun. Kumusta lang namin yung pagbabantay naman natin sa mga tinatawag na non-communicable disease. Dahil nakatapos ang Pasko, ilang araw na po pagkatapos ng kainan, meron bang uptick o pagtaas po ng bilang? Meron pong dumagdag. So, ang total na natin na non-communicable diseases or NCDs, nasa 190 na po. Doon sa ating acute stroke, 118. Yung total na po ito mula December 21 hanggang December 28. Yung pong heart attack naman, nasa 49. Tapos yung bronchial asthma o yung hika, nasa 23. Na ganun pa rin ho yung trend natin. Yung ating brain attack sa heart attack, mas madalas ho sa lalaki. Tapos yung hika naman po sa babae. Ang payo pa rin ho namin, nakikita namin dito na, syempre, papunta pa tayo sa 31. Marami pa rin mga reunion, mga party, get together, hinay-hinay po sa pagkain at hindi po dapat gawing dahilan na kesyo umiinom ng maintenance ay okay lang na kumain ng eat all you can. Hindi po, hinay-hinay pa rin ho tayo, lalo na dun sa mga maaalat, matataba at mamantika. Parang pag ganitong holiday kasi parang binibigyan na marami sa atin ng liwan yung sarili na Para bang, eat all you can, minsan lang naman ito sa isang taon. para bang wala ng bukas. Oo, di ba? Tapos kinabukasan, ay nako, delikado, ospital ang takbo. Nako, Asek, maraming salamat po sa oras magbabalik pa tayo sa ating discussion dahil habang papalapit ang bagong taon, tayo nagbabantay sa kalusugan ng mga kapuso natin, Asek. Asek, salamat. Yes, you're always welcome, Double Wing, at magandang umaga po sa lahat ng mga kapuso. Yan, nakausap natin.